amoy ng gamot at kalawang. Iyon ang unang bumati sa kanya bago pa man niya maidilat ang kanyang mga mata. Masakit ang buong katawan niya, para bang dinaanan siya ng isang pison at dinurog ang bawat buto sa kanyang sistema. Dapat ay suot ko na ngayon ang aking wedding gown. Ito ang agad na pumasok sa isip ni Amara habang pilit niyang nilalabanan ang bigat ng kanyang mga talukap. Dapat ay naglalakad na siya sa altar. Hawak ang bope ng mga puting rosas habang naghihintay sa dulo si Jason, ang lalaking mahal niya, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang mundo. Pero bakit ang ingay ng paligid ay hindi musika ng kasal, kundi ang paulit-ulit at nakakabinging beep ng isang makina? Pinilit ni Amara na imulat ang kanyang mga mata, pero nanatili itong nakapikit nang marinig niya ang isang pamilyar na tawa. Isang tawa na dapat ay nagbibigay sa kanya ng saya, pero ngayon ay nagdulot ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Sigurado ka bang tulog pa rin ang Sleeping Beauty mo, Jason? Boses iyon ni Trixie, ang kanyang kapatid, ang kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya. Narinig ni Amara ang kaluskos ng tela at ang tunog ng halik. Isang halik na basa at mapusok, hindi angkop para sa magkapatid. Hayaan mo siya, sagot ng boses na minsan nang bumulong ng mga pangako nang walang hanggan sa kanya. Si Jason. Ilang oras na lang, Trixie? Kapag tumigil na ang puso niya dahil sa gamot na itinurok ni Doc kanina, sa atin na ang De La Vega Holdings. Napatigil ang paghinga ni Amara. Para bang may yelong bumuhos sa kanyang gulugod, mas malamig pa sa aircon ng kwartong kinalalagyan niya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Parang na-paralyze ang kanyang dila ng katotohanang naririnig niya. Baka naman magising yan bigla. Tanong ulit ni Trixie, may halong inis sa boses. Pagod na ako magpanggap na concern ako sa kanya, babe. Gusto ko na makuha ang penthouse. Babe? Tinawag ng kapatid niya ang fiancé niya na babe. Isang butil ng luha ang pilit na kumawala sa mata ni Amara. Pero mabilis niya itong pinigilan. Alam niyang kung gagalaw siya ngayon, katapusan na niya. Huwag kang mag-alala. Tumawa ng mahina si Jason. Yung aksidente sa kotse, kulang pa yun. Pero yung gamot na nasa IV niya ngayon, yan ang tatapos sa kanya. Walang makakaalam. Ang report lang ay namatay siya dahil sa internal bleeding. Naramdaman ni Amara ang haplos ng kamay ni Jason sa kanyang pisngi. Dati, ang haplos na yon ay nagpapatahan sa kanya. Ngayon, pakiramdam niya ay hinahawakan siya ng isang ahas. Sayang ka, Amara. Bulong ni Jason malapit sa kanyang tainga. Maganda ka sana. Kaso masyado kang tanga. Masyado kang nagtiwala. Narinig niya ang tunog ng pagsara ng zipper. Tara na, babe. Yaya ni Trixie. Nagugutom na ako. Iwan na natin yung bangkay na yan. Narinig ni Amara ang yabag ng mga paapalayo, ang pagbukas ng pinto, at ang huling halakhak ni Trixie bago tuluyang tumahimik ang kwarto. Nang masigurong wala na sila, doon palang pinakawalan ni Amara ang hangin sa kanyang dibdib. Dumilat siya. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame at ang IV fluid na nakakabit sa kanyang braso. Ang likidong dahan-dahang tumutulo mula sa plastic bag pababa sa hose, direkta sa kanyang ugat. Kamatayan. Iyon ang tawag doon ni Jason. Napalunok si Amara. Tuyong-tuyo ang lalamunan niya. Pero mas matindi ang pagkauhaw niya sa hangin. Sa buhay, kailangan niyang tanggalin ito. Ngayon na, nanginginig ang kanyang kaliwang kamay nang abutin niya ang karayom na nakatarak sa kanan niyang braso. Wala siyang lakas. Ang bawat galaw ay parang pagbuhat ng sako ng bigas. Pero ang takot ang naging gasolina niya. Hinugot niya ng mabilisan ang karayom. Napasinghap siya sa sakit. Bumulwak ang mainit na dugo mula sa sugat, tumulo sa puting kumot, at humalo sa maputlang balat ni Amara. Diniinan niya ng mariin ang sugat gamit ang kanyang nanginginig na palad. Mainit ang dugo, pero nanlalamig ang buong pagkatao niya. Hindi siya pwedeng manatili dito.
Kailangan niyang makaalis bago bumalik ang doktor o mas masahol pa, sina Jason at Trixie. Ibinaba niya ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Sa unang pagtatangka niyang tumayo, bumigay agad ang kanyang mga tuhod. Bumagsak si Amara sa sahig na parang isang basang-basahan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang pagbagsak, pero mabuti na lang at sinasabayan ito ng malakas na kulog sa labas. Napapikit siya sa sakit. Gusto na lang niyang humiga at umiyak. Gusto na lang niyang tanggapin na tama sila. Mahina siya. Tanga siya. Pero muling nag-play sa utak niya ang boses ni Jason. Kapag tumigil na ang puso niya, sa atin na ang De La Vega Holdings. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kumpanyang dugo at pawis ng kanyang ama. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga demonyong iyon. Gamit ang siko, gumapang si Amara patungo sa bintana. Bawat pulgada ay parang 1 kilometro ang layo. Bawat paghinga ay may kasamang kirot sa kanyang tagiliran. Nakarating siya sa bintana at pilit itong itinulak pa itaas. Bumuhos ang malakas na hangin at ulan papasok sa kwarto. Basang-basa agad ang kanyang manipis na hospital gown. Madilim sa labas. Nasa first floor lang sila ng private clinic, pero ang garden sa ibaba ay maputik at madilim. Lumingon si Amara sa pinto ng kwarto sa huling pagkakataon. Naririnig na niya ang mga yabag sa hallway. Baka ang doktor na yon. Baka bumalik sila. Wala nang oras. Sumampa siya sa bintana. Hindi iniinda ang lamig na tumatagos sa kanyang buto. Tumingala siya sa langit na walang bituin. Ang mukha niya ay nababasa ng ulan at luha. "Hindi niyo ako napatay," bulong niya sa hangin. Ang boses ay garalgal, pero puno ng sumpa. "At sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo ang araw na to." Tumalon si Amara sa dilim. Nilamon siya ng bagyo, at sa gabing iyon, namatay ang dating Amara de la Vega. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Wala nang maramdaman si Amara, kundi ang lamig ng ulan na humahampas sa kanyang sugatang katawan. Hindi niya alam kung paano siya nakarating dito. Marahil ay ang galit ang nagdala sa kanyang mga paa. O baka ang desperasyon. Nasa tapat siya ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal. Sa gitna nito, nakaukit ang isang pamilyar na logo ng leon. Argiles, ang apelyidong kinatatakutan ng marami sa business world. Ang apelyido ng lalaking tinalikuran niya 5 taon na, ang nakakaraan, para piliin ang isang ligtas na buhay kasama si Jason. Napatawa ng mapakla si Amara habang nanginginig ang kanyang mga labi. Ligtas? Ang ligtas na yon ang halos pumatay sa kanya ngayon. Bumagsak siya sa sementadong kalsada sa tapat ng gate. Wala na siyang lakas para kumatok. "Tulong!" Ang tanging lumabas sa kanyang bibig, halos hindi marinig sa lakas ng kulog. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang liwanag ng headlights ng isang sasakyan. Bumukas ang gate. May mga boses ng lalaki. May bumuhat sa kanya. At pagkatapos, dilim. Nagising si Amara sa init. Hindi init ng araw, kundi init ng apoy mula sa isang fireplace. Nakadapa siya sa isang makapal na carpet. Amoy mamahaling leather at matapang na alak ang hangin. Pinilit niyang iangat ang kanyang ulo. Ang unang nakita niya ay isang pares ng makintab na sapatos na itim. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Nakaupo sa isang single sofa, hawak ang isang baso ng whiskey, ang lalaking huling tao na dapat niyang hingan ng tulong. Pero ang tanging tao na may kakayahang iligtas siya. Si Lazaro Argiles. Mas gwapo ito ngayon kaysa sa alaala niya. Mas matikas, pero mas malamig ang mga mata nito. Parang yelong hindi natutunaw. Akala ko ba ay patay na ang mga pusa kapag nabasa? Ang boses ni Lazaro ay malalim, punong-puno ng sarkasmo at walang bahid ng awa. "Lazaro!" Garalgal na tawag ni Amara. Tumayo si Lazaro at dahan-dahang lumapit sa kanya.
Hindi nito inabot ang kamay para tulungan siyang tumayo. Sa halip, tinitigan lang siya nito mula sa itaas, para bang isa siyang basurang tinangay ng baha papasok sa mansyon nito. Anong ginagawa ng isang De La Vega sa pamamahay ko? Tanong nito. Hindi ba't dapat ay nagpapakasasa ka ngayon sa piling ng fiancé mo? Napapikit si Amara nang marinig ang salitang fiancé. Parang sinaksak ulit ang puso niya. Wala na. Sagot ni Amara, tumutulo ang luha kasabay ng tubig ulan na nasa buhok pa niya. Pinagtaksilan nila ako. Si Jason, si Trixie. Gusto nila akong patayin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lazaro. Uminom lang ito ng alak. At bakit ako dapat makialam? Tanong nito nang walang gatol. Iniwan mo ako, Amara. Tinalikuran mo ako dahil sabi ng tatay mo ay delikado ako dahil isa akong halimaw. Ngayon, tumatakbo ka pabalik sa halimaw para humingi ng tulong. Dahil ikaw lang ang kaya silang labanan. Sigaw ni Amara. Gamit ang huling puwersa ng kanyang boses, pilit niyang itinulak ang sarili para lumuhod sa harap ni Lazaro. Hindi na mahalaga ang pride, hindi na mahalaga ang dignidad. Ang gusto lang niya ay hustisya. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Lazaro na agad naman nitong iniurong na parang nandidiri. Kinuha nila ang lahat sa akin, Lazaro. Ang kumpanya, ang pangalan ko, ang buhay ko. Tulungan mo akong bawiin yon. Parang awa mo na. Tumahimik ang buong kwarto. Tanging ang lagitik ng kahoy sa fireplace ang naririnig. Yumuko si Lazaro hanggang sa magkapantay ang mukha nila. Naamoy ni Amara ang alak sa hininga nito. Halo ng panganib at kapangyarihan. Hinawakan ni Lazaro ang baba ni Amara at pinuwersa itong tumingin sa kanya. Hindi libre ang tulong ko, Amara. Bulong nito. Negosyante ako. Hindi ako charity institution. Ibibigay ko ang lahat. Mabilis na sagot ni Amara. Ang shares ko sa kumpanya. Kapag nabawi ko na. Umiling si Lazaro at ngumisi ng nakakatakot. Wala akong pakialam sa pera mo. Mas mayaman pa ako sa pamilya mo. Binitawan ni Lazaro ang mukha niya at tumayo ulit. Naglakad ito papunta sa bintana, nakatalikod sa kanya. Tutulungan kita. Bubuhayin kita mula sa hukay. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan para durugin silang dalawa hanggang sa magmakaawa sila na sana namatay na lang din sila. Nabuhayan ng pag-asa si Amara. Talaga? Pero humarap ulit si Lazaro at sa pagkakataong ito, nagliyab ang apoy sa mga mata nito. May kapalit. Lumapit ito ulit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Mula sa gabing ito, patay na si Amara de la Vega. Ang babaeng nasa harap ko ay akin na. Pag-aari kita. Susundin mo ang bawat utos ko. Magiging sandata kita, laruan, o kahit anong gustuhin ko. Walang reklamo, walang pag-alis. Hanggang sasabihin kong tapos na tayo. Tinitigan ni Amara ang mga mata ni Lazaro. Nakikita niya ang galit doon, pero nakikita rin niya ang isang alok na hindi niya matatanggihan. Wala na siyang mawawala. Ang dating buhay niya ay abo na. Pinunasan ni Amara ang dugo sa kanyang labi, gamit ang likod ng kanyang palad. Tumuwid siya ng upo. Kahit nanginginig pa rin ang kanyang katawan sa lamig at sakit, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng dyablo sa kanyang harapan. Sige, matatag na sagot ni Amara. Kunin mo ang lahat. Basta ibigay mo sa akin ang ulo nila. Ngumiti si Lazaro Argiles. Isang nangiti na nagpapahiwatig na nagsimula na ang laro. Good girl, sabi nito bago inubos ang laman ng baso. Simulan na nating hubugin ang bagong ikaw. 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang pulutin ko ang basag na piraso ni Amara de la Vega sa harap ng gate ko. Nakatayo ako ngayon sa balcony ng private gym ko. Pinapanood siya sa baba habang binubugbog niya ang punching bag. Bawat suntok may kasamang sigaw. Bawat sipa may kasamang galit. Wala na ang babaeng iyakin. Wala na ang babaeng nanginginig sa takot.
Ang nakikita ko ngayon ay isang makina, isang sandata na ako mismo ang naghulma. Sir Lazaro, tawag ng trainer niya. Kailangan na po niyang magpahinga. Kanina pa po dumudugo ang knuckles niya. Tumingin ako sa kamay ni Amara. Balot ito ng bendahe pero may mantsa na ng pula. Hayaan mo siya. Malamig na utos ko. Hindi titigil ang kalaban niya dahil lang sa pagod siya. Tumingala si Amara at nagtama ang mga mata namin. Dati, umiiwas siya kapag tinititigan ko. Ngayon, siya na ang unang nanghahamon ng tingin. Pawisan siya. Magulo ang maikling buhok na hanggang balikat na lang. Ang buhok na pinagupit ko dahil yon ang gustong-gusto ni Jason sa kanya noon. Tumango siya sa akin, isang senyales na kaya pa niya. At muling sinuntok ang bag ng buong lakas. Napangisi ako. Good. Gabi. Nasa private dining room kami ng mansyon. Ito ang huling bahagi ng training niya. Hindi sapat na marunong lang siyang manakit ng pisikal. Sa mundong papasukin naman niya, ang katawan at alindog ang pinakamatalim na patalim. Nakasuot siya ng isang fit na pulang dress. Backless, kita ang kurba ng kanyang katawan at ang kinis ng balat na pilit kong inaalagaan sa kabila ng bugbog sa training. Masyado kang stiff, Amara. Puna ko habang hinihiwa ang steak sa plato ko. Kung ganyan ka kahigpit humawak sa baso ng wine, mahahalata ka agad ni Jason. Ang gusto niya ay babaeng parang tubig, umaayon sa agos, pero nakakalunod. Bumuntong hininga siya at ibinaba ang baso. Mahirap magpanggap na gusto mo ang taong gusto mong patayin, Lazaro. E di isipin mo na ako ang kaharap mo. Hamon ko sa kanya. Akitin mo ako. Papaniwalain mo ako na ako lang ang lalaki sa mundo mo. Tumayo siya. Ang tunog ng heels niya sa sahig ay parang countdown ng isang bomba. Lumapit siya sa upuan ko. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Umikot siya sa likuran ko at naramdaman ko ang init ng katawan niya. Yumuko siya. Ang mga labi niya ay ilang pulgada lang ang layo sa tainga ko. Naamoy ko ang pabango niya, vanilla at danger. Sir Lazaro, bulong niya. Ang boses niya ay mababa, paos, at puno ng pagnanasa. Hindi na ito ang boses ng inosenteng si Amara. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay niya sa dibdib ko, pababa sa tiyan ko. Nanigas ang buong katawan ko. Alam kong training lang ito. Alam kong sinusunod lang niya ang utos ko. Pero damn, muntik ko nang makalimutan kung sino ako. Muntik ko nang makalimutan na laro lang to. Gusto ko siyang hilahin paupo sa hita ko. Gusto ko siyang angkinin dito mismo sa mesa. Pero hindi pwede. Hindi pa tapos ang misyon. Hinawakan ko ng mariin ang pulsuhan niya at pabalang na inalis ang kamay niya sa akin. Tama na, sabi ko. Pilit na pinapatatag ang boses ko kahit na ang totoo ay gusto kong sumabog. Humarap siya sa akin. May halong pagkabigla sa mukha pero agad ding napalitan ng isang mapaglarong ngiti. Bakit, Lazaro? Natatakot ka ba? Tanong niya. Nakataas ang isang kilay. Akala ko ba gusto mong makita kung handa na ako? Tumayo ako at hinarap siya. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Nakikita ko ang sarili ko sa mata niya. Hindi na ang lalaking iniwan niya noon, kundi ang lalaking may hawak ng tali niya ngayon. Handa ka na, seryosong sabi ko. Masyado ka nang handa. Tinalikuran ko siya at naglakad papunta sa bar para magsalin ng alak. Kailangan ko ito para pakalmahin ang dugo ko. Simula bukas, wala na si Amara, sabi ko habang nakatalikod. Ang babaeng nakilala ni Jason, ang babaeng minahal ko noon, patay na sila pareho. Lumingon ako sa kanya. Nakatayo siya sa gitna ng kwarto. Ang ilaw ng chandelier ay tumatama sa pulang dress niya na parang dugo. Simula ngayon, ikaw na si Mira Avine, isang investor mula sa Singapore. Mayaman, misteryoso at higit sa lahat, mapanganib. Ngumiti siya. Hindi na ito ngiti ng isang biktima. Ito ay ngiti ng isang mandaragit
na nakakita na ng kanyang prey. "Nice to meet you, Mira," bulong ko sa sarili ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, nakaramdam ako ng takot. Hindi para sa kanya, kundi para sa mundo. At para sa puso ko, na alam kong nasa panganib na mahulog ulit sa patibong na ako mismo ang gumawa. Nagniningning ang Grand Ballroom ng De La Vega Hotel. Libo-libong kristal mula sa mga chandeliers ang sumasabog ng liwanag sa buong paligid. Bawat sulok ay puno ng mga bulaklak, mamahaling pagkain, at mga taong nakasuot ng mga damit na nagkakahalaga ng higit pa sa buhay ng isang ordinaryong tao. Nakatingin si Amara, hindi, si Mira, mula sa likod ng malaking pinto. Naririnig niya ang boses ni Jason sa speaker. "Alam kong kung naririto si Amara ngayon," sabi ni Jason, "ang boses ay puno ng pekeng lungkot. Gusto niyang ipagpatuloy natin ang legasiya ng pamilya niya. Kaya para sa kanya ang tagumpay na ito." Napahigpit ang hawak ni Mira sa kanyang clutch bag, ang kapal ng mukha. Gamit na gamit ni Jason ang alaala niya para linisin ang pangalan nito at ang kini ng kumpanya. At sa tabi nito, nakatayo si Trixie, umaarte na parang isang supportive na kapatid habang suot ang kwintas na regalo pa ng tatay ni Amara. "Huminga ka," bulong ni Mira sa sarili. Inalala niya ang bawat turo ni Lazaro. Ang postura, ang lakad, ang titig. Wala nang atrasan. Bumukas ang dambuhalang pinto. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat ng bulungan. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Hindi siya nakasuot ng puti o pastel na paborito ng dating Amara. Suot ni Mira ang isang itim na gown na gawa sa velvet, hapit na hapit sa kanyang katawan, na may hiwa sa gilid na umaabot hanggang hita. Ang kanyang buhok ay nakaslick back, na nagpapatingkad sa kanyang matapang na makeup at sa nunal sa ilalim ng kanyang kaliwang mata, isang detalye na idinagdag ni Lazaro para lituhin sila. Naglakad siya papasok. Click, click, click. Ang tunog ng heels niya ay parang pagputok ng baril sa gitna ng katahimikan. Nakita niya si Jason sa stage. Nanlaki ang mga mata nito. Namutla ito na parang nakakita ng multo. Crash! Bumagsak ang hawak na champagne glass ni Jason. Nabasag ito sa paanan niya, pero hindi siya gumalaw. Nakatitig lang siya kay Mira. Nakabuka ang bibig, pero walang lumalabas na boses. Si Trixie naman ay napahawak sa braso ni Jason. Ang mga kuko ay halos bumaon sa coat nito. Lumapit si Mira sa stage. Hindi siya yumuko. Hindi siya ngumiti. Umakyat siya sa hagdanan at tumayo sa harap ng 2 taong pumatay sa kanya. Kinuha niya ang mic mula sa nanginginig na kamay ng MC. "Magandang gabi," bati niya. Ang boses niya ay malalim, malamig, at puno ng kumpiyansa. "Ako ang kinatawan ng Argiles Capital, ang bagong major investor ng De La Vega Holdings." Humarap siya kay Jason at inilahad ang kanyang kamay. "I'm Mira Avin. Ikinagagalak kong makilala ka, Mr. Tan." Dahan-dahang inabot ni Jason ang kamay niya. Malamig ang palad nito. Nanginginig. Nang magdikit ang balat nila, naramdaman ni Mira ang kuryente ng galit na dumaloy sa kanya. Pero pinanatili niyang kalmado ang mukha niya. "Ma'am Mira?" Nauutal na tanong ni Jason. Parang may kamukha ako?" Putol ni Mira, sabay ngiti ng bahagya. Isang ngiti na hindi umaabot sa mata. "Madalas ko yang marinig. Sabi nila, ordinaryo lang daw ang mukha ko." Sumingit si Trixie, humarang sa pagitan nila ni Jason. "Sino ka talaga?" Mataray na tanong ni Trixie, bagaman halata ang takot sa boses nito. "Anong ginagawa mo dito?" "Business, Miss De La Vega," sagot ni Mira nang hindi pinuputol ang eye contact kay Jason. "Nabalitaan ko kasing namatayan kayo ng mahal sa buhay. Naisip ko baka kailangan nyo ng bagong inspirasyon." Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Kamukhang kamukha niya si Amara. Pero ibang-iba ang kilos. "Multo ba yan?" Sa di kalayuan,
Nakatayo si Lazaro sa may bar area, hawak ang kanyang whiskey. Nagkatinginan sila. Tinaas ni Lazaro ang baso nito sa ere, isang maliit na saludo. "Well played, Mira," ang sabi ng mga mata nito. Bumalik ang tingin ni Mira kay Jason. Nakatitig pa rin ito sa kanya, parang hinihigop ng kanyang presensya. Nakita niya sa mga mata nito ang halo ng takot at pagnanasa. Alam na alam ni Mira ang tingin na yon. Iyon ang tingin ni Jason kapag may gusto itong makuha. At iyon mismo ang plano. "Shall we dance, Mr. Tan?" Hamon ni Mira. Hindi na hinintay ni Jason ang sagot ni Trixie. "Oo, yes, of course." Hinawakan ni Jason ang baywang niya. Habang umiikot sila sa dance floor, bumulong si Jason. "Sino ka ba talaga?" Lumapit si Mira sa taingan nito. "Ako ang sagot sa mga panalangin mo, Jason," bulong niya. "O baka ang bangungot mo." At sa sandaling iyon, alam ni Mira na nakuha na niya ang atensyon ng demonyo. Ang kailangan na lang niyang gawin ay dalhin ito sa impyerno. Nasusuka na si Mira. Kung pwede lang sanang hugasan ng asido ang kanyang kamay, kanina pa niya ginawa. Nasa isang private room sila ng isang mamahaling Japanese restaurant. Kanina pa hinahaplos ni Jason ang likod ng palad niya habang nagpapanggap silang nag-uusap tungkol sa investment. "Alam mo, Mira," sabi ni Jason, ang boses ay mababa at malagkit. "Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang gaan ng loob ko sa'yo. Parang matagal na kitang kilala." Ngumiti si Mira. Isang ngingiting pinag-aralan niya sa harap ng salamin ng daang beses. "Baka naman sa past life, nagkita na tayo, Jason." Sagot niya, sabay bawi ng kamay niya para kunwari ay aayusin ang buhok. Kailangan niyang magpigil. Gusto niyang tusukin ng tinidor ang mata nito, pero kailangan niya ang tiwala nito. Kailangan niya ang code ng vault sa opisina nito kung saan nakatago ang original will ng tatay niya. "Siguro," buntong hininga ni Jason. "Kasi yung fiancé ko, yung namatay. Hindi siya katulad mo. Masyado siyang mahina, boring." Kumuyom ang kamao ni Mira sa ilalim ng mesa. "Mahina pala ha." Tumayo siya at lumapit kay Jason. Umupo siya sa armrest ng upuan nito. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito. Ang pabangong dati ay nagpapakilig sa kanya, pero ngayon ay amoy panloloko. "Baka naman hindi siya boring," bulong ni Mira, habang dahan-dahang inaayos ang kurbata ni Jason. "Baka hindi mo lang siya naturuan ng tamang laro." Nanigas si Jason. Ang paraan ng pag-aayos ni Mira ng kurbata, isang buhol na medyo tabingay sa kaliwa, iyan ang signature ni Amara. Sadya niya itong ginawa. Tinitigan siya ni Jason, nanlalaki ang mga mata. "Amara?" bulong nito. Akmang hahalikan na siya ni Jason nang biglang bumukas ng padabog ang sliding door. "Mr. Tan!" Ang boses na yon. Parang kulog na bumasag sa tensyon ng kwarto. Napabitaw si Jason at mabilis na tumayo. Naka-jacket ng leather si Lazaro, nakatayo sa may pinto. Madilim ang mukha nito. Ang mga mata niya ay parang naglalabas ng itim na usok sa galit. "Mr. R. Giles," gulat na bati ni Jason. "Anong ginagawa niyo dito? Akala ko ba next week pa ang meeting natin?" Hindi pinansin ni Lazaro si Jason. Nakapako ang tingin nito kay Mira. Tingin na nanlilisik. Tingin na nagsasabing, "Lagot ka sa akin. May kailangan kaming pag-usapan ng partner ko." Malamig na sabi ni Lazaro. "Now." Bago pa makasagot si Jason, hinablot na ni Lazaro ang braso ni Mira. "Excuse us," paalam ni Lazaro, at kinaladkad si Mira palabas ng restaurant. Mabilis ang lakad ni Lazaro. Halos tumakbo na si Mira para makasabay sa kanya habang naka-heels. "Lazaro, nasasaktan ako!" Reklamo ni Mira nang makarating sila sa hallway papunta sa CR. Hindi ito sumagot. Tinulak siya ni Lazaro papasok sa male restroom at nilock ang pinto. Mabuti na lang at walang tao. Isinandal siya ni Lazaro sa pader. Ang mga braso nito ay nakakulong sa magkabilang gilid ng ulo niya.
Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Asik ni Lazaro. Ang mukha nito ay ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Ginagawa ko ang trabaho ko, sagot ni Mira, hindi nagpatalo. Kukuha ako ng impormasyon. Muntik na siyang bumigay. Muntik na siyang bumigay? O muntik ka na niyang halikan? Sigaw ni Lazaro. Natigilan si Mira. Nakita niya ang emosyon sa mata ni Lazaro na pilit nitong tinatago. Selos. Pagsaselos na humahalo sa galit. Bakit ka nagagalit? Hamon ni Mira. Di ba ito ang gusto mo? Di ba sabi mo gamitin ko ang katawan ko? Di ba sabi mo wala kang pakialam? Iba ang utos sa nakita ko. Sagot ni Lazaro. Ang utos ko? Akitin mo siya. Hindi ko sinabing mag-enjoy ka habang hinahawakan ka ng gagong yon. Hindi ako nag-e-enjoy. Sigaw ni Mira. Nangingilid ang luha sa inis. Nasusuka ako, Lazaro. Diring-diri ako. Pero ginagawa ko to para sa hustisya. Biglang tumahimik si Lazaro. Tinitigan niya ang mga mata ni Mira. Hinahanap ang katotohanan. Bumaba ang tingin ni Lazaro sa labi ni Mira. Ang galit sa mukha nito ay unti-unting napalitan ng ibang uri ng init. Isang init na mas mapanganib. Patunayan mo, bulong ni Lazaro. Ang alin? Na hindi siya ang gusto mo. Bago pa makasagot si Mira, sinakop na ni Lazaro ang mga labi niya. Hindi ito halik ng pagmamahal. Ito ay halik ng pag-angkin. Marahas, mapusok. Para bang gusto ni Lazaro na burahin ang alaala ng paghawak ni Jason sa kanya gamit ang sarili niyang mga labi. Napahawak si Mira sa batok ni Lazaro. Sa halip na itulak ito, lalo pa niyang hinila ito papalapit. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang damdamin na matagal na niyang pinatay, pero pilit na nabubuhay tuwing kasama niya si Lazaro. Nang humiwalay si Lazaro, pareho silang hinihingal. Nakadikit pa rin ang noo ni Lazaro sa noo niya. Huwag mong kakalimutan, Mira. Paus na sabi ni Lazaro. Ako ang gumawa sa'yo, kaya akin ka. Akin lang. Tumalikod si Lazaro at lumabas ng CR. Iniwan si Mira na nakasandal sa pader, tulala, at nanginginig ang mga tuhod. Nawala nga si Jason sa isip niya. Pero napalitan naman ito ng isang problemang mas malala. Nahuhulog na naman siya kay Lazaro. At sa larong ito, ang ma-in love ay talo. Galit ang nagmamaneho sa akin pauwi. Mabilis ang takbo ng sasakyan ko, pero mas mabilis ang tibok ng puso ko. Nakaupo si Mira sa passenger seat, tahimik at nakatingin sa labas ng bintana. Ang refleksyon niya sa salamin ay puno ng kalituhan. Pagpasok namin sa penthouse, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bakit mo ginawa yon? Tanong ko habang niluluwagan ang kurbata ko. Humarap siya sa akin. Ang alin? Ang sundin ng plano mo? Ang hayaan siyang hawakan ka ng ganon. Sigaw ko. Damn it, Amara. Nakita ko kung paano kanya tignan. Kung hindi ako dumating, baka kung ano na ang nangyari. Mira, pagtatama niya. Mira ang pangalan ko, Lazaro. At yon ang trabaho ni Mira, ang maging pain. Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya ay nanunumbat. Bakit ka ba nagkakaganyan? Di ba ito ang gusto mo? Di ba wala kang pakialam sa akin? Di ba isa lang akong investment para sa'yo? Katulad ng ginawa mo 5 taon na, ang nakakaraan. Natigilan ako. 5 taon. Ang sugat na hindi kailanman naghilom sa pagitan namin. Iniwan mo ako, Lazaro. Patuloy niya, tumutulo na ang luha. Nung mga panahong kailangan kita, nung namatay ang mami ko, bigla ka na lang nawala. Sinabi mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Nasagabal ako sa ambisyon mo. Tapos ngayon, aarte ka na parang pag-aari mo ako? Napayuko ako at napahilamos ng mukha. Hindi niya alam. Wala siyang alam. Hindi totoo yon. Mahina kong sabi. Alin ang hindi totoo? Na iniwan mo ako? Na hindi kita mahal? Tumingala ako at sinalubong ang mga mata niya. Nakita ko ang gulat doon.
Naglakad ako papunta sa safe na nakatago sa likod ng painting sa opisina ko. Binuksan ko ito at kinuha ang isang lumang envelope. Inabot ko ito sa kanya. Basahin mo. Nanginginig ang kamay ni Mira nang buksan niya ito. Mga litrato, mga sulat. Litrato ng tatay niya na kausap ang pinakamahigpit na kalaban ng pamilya Argiles, ang sindikatong pumatay sa mga magulang ko. At isang sulat mula sa tatay niya, addressed sa akin. Binasa niya ito ng malakas. Ang boses ay basag. Layuan mo ang anak ko, Argiles. Kung hindi, ibibigay ko ang lokasyon ng nakababatang kapatid mo sa mga Montenegro. Alam mong papatayin nila ang kapatid mo. Pumili ka. Si Amara o ang kapatid mo? Napaupo si Mira sa sofa. Nabitawan niya ang papel. Pinili ko ang kapatid ko. Paliwanag ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Kailangan kong ilayo ang sarili ko sa'yo para protektahan si Lucas at para protektahan ka rin. Dahil kung nanatili ako sa tabi mo, damay ka sa gulo ng mundo ko. Lumapit ako sa kanya at lumuhod sa harap niya. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Araw-araw kitang binabantayan, Amara. Kahit nung kayo na ni Jason. Tiniis ko ang sakit na makita kang masaya sa iba. Basta alam kong ligtas ka. Kasi yon ang pangako ko sa sarili ko. Humagulgol si Mira. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ibinaon niya ang mukha niya sa leeg ko. Sorry. Iyak niya. Sorry, Lazaro. Akala ko. Shh. Hinaplos ko ang likod niya. Tapos na yon. Nandito na ako. Humiwalay siya ng konti at tinitigan ako. Wala nang galit sa mga mata niya. Tanging pagmamahal na lang at sakit. Mahal pa rin kita, bulong niya. Hindi ako tumigil na mahalin ka, sagot ko. Sa pagkakataong ito, ang halik namin ay hindi na marahas. Ito ay malumanay. Puno ng pananabik. Puno ng 5 taong pangungulila. Binuhat ko siya papunta sa kwarto. Sa gabing ito, walang Mira Avin, walang Jason Tan, walang benggahan, tanging si Lazaro at si Amara lang, 2 pusong sugatan na naghahanap ng lunas sa isa't isa. At sa bawat haplos, sa bawat halik, ipinangako ko sa sarili ko. Hinding-hindi ko na siya pakakawalan, kahit sunugin ko pa ang buong mundo. Habang mahimbing na natutulog si Lazaro at Amara, sa bisig ng isa't isa, sa kabilang banda ng lungsod, may natanggap na package si Trixie. Binuksan niya ito. Laman nito ay ang medical records mula sa klinik kung saan tumakas si Amara. At isang CCTV footage ng gabing iyon na nagpapakita ng isang babaeng tumalon sa bintana. Ngumisi si Trixie habang hawak ang litrato ni Mira Avin at itinatabi ito sa litrato ni Amara. Gotcha! Bulong ni Trixie. Welcome back from the dead, ate. Or should I say, goodbye again? Masarap ang gising ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, payapa ang puso ko. Katabi ko si Lazaro. Ang bigat ng braso niya sa baywang ko ay parang isang pader na nagpoprotekta sa akin mula sa lahat ng masama. Gusto ko sanang manatili na lang kami dito habang buhay. Pero tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Dahan-dahan kong inalis ang braso ni Lazaro at kinuha ang phone sa bedside table. Lumabas ako sa balcony para hindi siya magising. Hello? Magandang umaga, Mira. Or should I say, Ate Amara? Nanlamig ang buong katawan ko. Boses yon ni Trixie. Sino to? Maang-maangan ko. Kahit na ang puso ko ay parang tambol na sa kaba. Huwag na tayong maglokohan. Tawa ni Trixie. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw yan. At alam ko rin na nasa penthouse ka ngayon ng ex-boyfriend mo. Napahawak ako sa railing ng balcony. Paano niya nalaman? Anong kailangan mo? Tanong ko. Wala nang pagpapanggap. Ang boses ko ay boses na ni Amara. Matigas at galit. Gusto kong tapusin ang sinimulan natin, sabi ni Trixie. Pumunta ka sa lumang warehouse sa pier. Ngayon din. Mag-isa.
Kapag nagsama ka ng pulis o ni Lazaro, ilalabas ko sa media ang video ng tatay mo na nakikipagtransaksyon sa sindikato. Sisirain ko ang pangalan ng De La Vega bago mo pa man mabawi ito. Napasinghap ako. Pati ang alaala ni Daddy idadamay niya. Huwag mong sasabihin kay Lazaro, babala ni Trixie. Dahil may sniper na nakatutok sa kanya ngayon habang natutulog siya. Isang maling galaw mo, sasabog ang ulo ng pinakamamahal mong ex. Napatingin ako sa loob ng kwarto. Mahimbing na natutulog si Lazaro. Ang payapa ng mukha niya. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Ako ang laban na ito. Ako ang tatapos nito. Pupunta ako. Sagot ko. Wag na wag mong gagalawin si Lazaro. Binaba ko ang telepono. Pumasok ako sa kwarto at mabilis na nagbihis. Isinulat ko sa isang maliit na papel. Mahal na mahal kita. Babalik ako. Hinalikan ko siya sa noo. Isang mabilis at magaang halik. Bago ako tumakbo palabas ng penthouse. Pagdating ko sa warehouse, amoy dagat at kalawang ang hangin. Madilim sa loob. Tanging mga sinag ng araw na tumatagos sa mga butas ng yero ang nagbibigay liwanag. Trixie! Sigaw ko. Nandito na ako. Lumabas mula sa dilim si Trixie. May hawak na baril. Sa likod niya, nakatayo si Jason. Pero iba ang itsura ni Jason ngayon. Hindi siya mukhang matapang. Mukha siyang takot. Balisa. Bilib din ako sa'yo, ate. Ngisi ni Trixie. Ang akala ko, namatay ka na nung gabing tumalon ka. Pero bumalik ka pa talaga para guluhin kami. Hindi ako ang nanggugulo, Trixie. Sagot ko, dahan-dahang lumalapit. Kinuha niyo ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang buhay ko, pati ang dignidad ko. Dahil hindi naman sa'yo yon. Sigaw ni Trixie. Anak ako sa labas. Habang ikaw prinsesa sa palasyo, ako nagpapalimos ng atensyon ni Daddy. Kaya nararapat lang na akin na lahat ngayon. Itinutok niya ang baril sa dibdib ko. Jason, tawag ko. Tumingin ako sa kanya. Talaga bang hahayaan mo siyang gawin to? Papatay ka na naman? Tumingin si Jason sa akin. Tapos kay Trixie. Nanginginig ang kamay niya. Trixie! Tama na, sabi ni Jason. Nakuha na natin ang kumpanya. Paalisin na lang natin siya. Tanga ka ba? Bulyaw ni Trixie kay Jason. Babalikan tayo niyan. Kailangan niyang mamatay. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagdadalawang isip sa mata ni Jason. Hindi siya killer. Siya ay isang oportunista lang na nagpagamit sa galit ni Trixie. Jason! Sabi ko nang malumanay. May recording ako. Alam ng abogado ko ang lahat. Kapag namatay ako dito, pareho kayong mabubulok sa kulungan. Nanlaki ang mata ni Jason. Ano? Huwag kang maniwala sa kanya. Sigaw ni Trixie. Kinalabit ni Trixie ang gatilyo. Bang! Pumikit ako. Hinihintay ang sakit. Hinihintay ang dilim. Pero wala akong naramdaman. Pagdilat ko, nakita ko si Jason na nakaharang sa harap ko. Bumagsak siya sa sahig. Hawak ang dibdib niyang dumudugo. Jason! Sigaw ko. Gulat na gulat si Trixie. Nabitawan niya ang baril. Babe? Sa pagkakataong yon, narinig ko ang sirena ng mga pulis at ang malakas na tunog ng gulong ng sasakyan na pumasok sa warehouse. Bumaba si Lazaro mula sa kotse. May hawak ding baril. Kasunod ang mga SWAT team. Huwag kang kikilos! Sigaw ng mga pulis. Lumuhod ako sa tabi ni Jason. Tumingin siya sa akin. May dugo sa bibig. Sorry, Amara. Bulong niya. Sorry. Pagkatapos nun, nawalan na siya ng malay. Tumingin ako kay Trixie na ngayon ay pinoposas na ng mga pulis habang umiiyak at sumisigaw. Tapos na. Pero bakit? Bakit parang walang nanalo? Lumapit sa akin si Lazaro at niyakap ako ng mahigpit. Doon lang ako naiyak. Doon lang bumigay ang mga tuhod ko. Ligtas ka na, bulong ni Lazaro. Ligtas ka na. Kagulo sa ospital. Nasa operating room si Jason.
Si Trixie naman ay nasa presinto na, iniimbestigahan. Nasa waiting area kami ni Amara. Tahimik siya, nakatulala sa kawalan. Hawak ko ang kamay niya. Pilit na ipinaparamdam na nandito lang ako. Hawak ko rin ang USB na nakuha kay Jason. Gusto mo bang tignan natin ang laman nito? Tanong ko. Tumango si Amara ng mahina. Binuksan ko ang laptop ko at isinaksak ang USB. Isang video file at ilang documents. Pilay ko ang video. Mukha ni Jason ang bumungad sa amin. Mukhang kuha ito sa loob ng opisina niya. Ilang araw na ang nakakaraan. Kung pinapanood niyo to, sabi ni Jason sa video, ibig sabihin ay patay na ako o nasa kulungan na. Bumuntong hininga siya sa video. Trixie, hindi ko na kaya. Masyado nang marami ang kasalanan natin. Alam ko, ako ang may kasalanan kung bakit namatay si Amara o kung bakit siya nawala. Pero hindi ko alam na aabot tayo sa ganito. May ipinakita siyang dokumento sa kamera. Ito ang tunay na last will and testament ng daddy ni Amara. Tinago ni Trixie ang original at gumawa ng peke. Sa original will, walang nakapangalan kay Trixie. Kahit 5, lahat ay kay Amara. Napasinghap si Amara sa tabi ko. Napahigpit ang hawak niya sa braso ko. At ito, nagpakita ulit ng ibang papel si Jason. Ito ang bank records ng mga pera na ninakaw ni Trixie sa kumpanya at ipinangalan sa isang offshore account. Ginagamit niya ako, Amara. Ginagamit niya ako para siya ang makinabang sa huli. Tinapos ni Jason ang video sa isang huling mensahe. Amara, kung buhay ka pa man, mahal kita. Minahal kita sa paraang alam ko, kahit na mali. Sana mapatawad mo ako. Nag-black screen ang laptop. Umiiyak si Amara. Hindi dahil sa lungkot para kay Jason, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Tapos na ang laro, Amara. Sabi ko, nasa atin na ang lahat ng ebidensya. Kinabukasan, ang emergency board meeting ng De La Vega Holdings. Naroon ang lahat ng shareholders. Nagtataka sila kung bakit ipinatawag ang meeting gayong wala ang CEO at ang COO. Bumukas ang pinto. Pumasok kami ni Amara. Hindi na siya si Mira Avin. Wala na ang wig. Wala na ang makapal na makeup. Siya si Amara De La Vega. Ang tunay na reyna ng kumpanya. Nagulat ang lahat. Miss De La Vega, akala namin, patay na ako. Pagtatapos ni Amara, tumayo siya sa dulo ng mesa. Muntik na, pero mahirap patayin ang katotohanan. Inilabas ko ang mga dokumento at ipinamahagi sa mga board members. Si Jason Tan at Trixie De La Vega ay kasalukuyang nasa kustodya ng mga pulis dahil sa attempted murder at fraud. Paliwanag ko. Ang mga dokumentong hawak niyo ay patunay ng kanilang pagnanakaw sa kumpanya. Nagkaroon ng ingay. Galit ang mga investors. Bilang nag-iisang tagapagmana, matatag na sabi ni Amara, binabawi ko ang De La Vega Holdings at sisiguraduhin kong lilinisin ko ang dumi na iniwan nila. Tumingin siya sa akin. Ginitian ko siya. Proud of you, mahal ko. Pagkatapos ng meeting, sinalubong kami ng media sa labas. Pinaulanan si Amara ng mga tanong, pero kalmado niya itong sinagot. Justice has been served, sabi niya sa harap ng mga kamera. At ngayon, panahon na para maghilom. Hinawakan ko ang kamay niya sa harap ng maraming tao. Wala nang tago-tago. Sumakay kami sa kotse, palayo sa gulo, palayo sa nakaraan. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Kahit saan, sagot ko. Basta kasama kita. Pero bago kami makalayo, tumunog ang phone ko. Isang text mula sa ospital. Patient Jason Tan passed away at 10:43 a.m. Tumingin ako kay Amara. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng langit na unti-unting lumiliwanag pagkatapos ng bagyo. Hindi ko na sinabi sa kanya, hindi ngayon. Hayaan muna nating namnamin niya ang tagumpay, ang kalayaan. Dahil sa wakas, tapos na ang giyera. Habang umaandar ang sasakyan,
Napansin ni Amara ang pagtaahimik ni Lazaro matapos tumingin sa cellphone. Lazaro? Tawag niya. May problema ba? Tinago ni Lazaro ang phone sa bulsa at hinawakan ng kamay ni Amara. Hinalikan ito. Wala. Pagsisinungaling niya. Simula na ito ng ating happy ending. Pero sa likod ng isip ni Lazaro, alam niyang may isang huling bagay pa siyang dapat gawin para tuluyang masiguro ang kaligtasan ni Amara. Ang linisin ang mga natitirang galamay ni Trixie sa labas. Ang laban ay tapos na para kay Amara. Pero para kay Lazaro, proteksyon ay panghabambuhay na trabaho. Payapa ang hangin. Iba ang simoy nito kumpara sa hangin ng bagyo noong gabing tumakas ako sa kamatayan. Ngayon, amoy damo at bulaklak, amoy kalayaan. Inilapag ko ang isang basket ng puting rosas sa harap ng lapida ni Daddy. Hi Dad! Bulong ko. Pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw. Masyadong naging busy ang anak mo sa paglalaro ng apoy. Hinaplos ko ang pangalan niya na nakaukit sa bato. Okay na ang lahat, Dad. Nabawi ko na ang kumpanya. Nasa kulungan na si Trixie. At si Jason, tumigil ako sandali. Sinabi sa akin ni Lazaro ang nangyari. Namatay si Jason sa operating room. Kahit papaano, may kirot pa rin sa puso ko. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil sa panghihinayang. Sayang ang buhay niya. Naging biktima rin siya ng sarili niyang kahinaan. Sana mapatawad mo siya, Dad. Dagdag ko. Pinatawad ko na siya. Dahil sa huli, iniligtas niya ako. Tumayo ako at pinagpag ang dumi sa tuhod ko. Huminga ako ng malalim. Magaan na ang pakiramdam ko. Wala nang galit. Wala nang bigat. Naglakad ako pabalik sa sasakyan kung saan naghihintay si Lazaro. Nakasandal siya sa hood ng kotse, suot ang simpleng puting t-shirt at shades. Ang layo na ng itsura niya sa nakakatakot na business tycoon na nilapitan ko noon. Ngumiti siya nang makita ako. Ready ka na? Tanong niya. Ready na, sagot ko. Dumaan muna kami sa City Jail. Kailangan ko itong gawin. Ito ang huling pahina ng libro na kailangan kong isara. Nasa visiting area ako, nakaupo sa harap ng salamin. Dumating si Trixie. Naka-orange na uniforme. Wala na ang makapal na makeup. Wala na ang mamahaling alahas. Mukha siyang tuyot. Matanda. Puno ng pait ang mukha nang makita niya ako. Umirap siya at padabog na kinuha ang telepono. Anong ginagawa mo dito? Asik niya. Nandito ka ba? Para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin na nano ka? Tinitigan ko lang siya. Dati, takot na takot ako sa kanya. Ngayon, awa na lang ang nararamdaman ko. Nandito ako para magpaalam, Trixie. Mahinahong sabi ko. Magpaalam? Tumawa siya ng mapakla. Saan ka pupunta? Sa impyerno? Sa buhay ko. Sagot ko. Yung buhay na pilit mong inagaw, pero hindi mo nakuha. Aalis na ako sa kumpanya. Ipinasa ko na ang pamamalakad sa isang professional CEO. Natigilan siya. Binitawan mo ang De La Vega Holdings pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Dahil hindi ko kailangan ng kapangyarihan para maging masaya. Paliwanag ko. Iyan ang hindi mo naintindihan, Trixie. Kaya ka nandyan ngayon. Kasi akala mo, pera at posisyon ang bubuo sa'yo. Tumayo ako. Sana mahanap mo ang kapayapaan mo dito. Dahil ako, nahanap ko na ang akin. Binaba ko ang telepono at tumalikod. Narinig ko ang pagkalampag niya sa salamin, ang pagsigaw niya ng pangalan ko. Pero hindi na ako lumingon. Tuloy-tuloy ako sa paglakad palabas, papunta sa liwanag. Dinala ako ni Lazaro sa isang private resort sa Batangas. Papalubog na ang araw. Kulay orange at purple ang langit. Naglalakad kami sa buhanginan, magkahawak kamay. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Tanong ni Lazaro. Iiwan mo ang corporate world? Tumingin ako sa dagat. Oo, Lazaro. Gusto kong magtayo ng foundation.
Gusto kong tumulong sa mga kababaihan na naabuso, mga katulad ko na akala nila wala na silang pag-asa. Gusto kong maging boses nila. Huminto si Lazaro at hinarap ako. Hinawi niya ang buhok ko na nililipad ng hangin. Hahangaan kita habang buhay, Amara. Seryosong sabi niya. Dati, akala ko, kailangan kitang protektahan mula sa mundo. Pero mali ako. Ikaw pala ang pinakamatapang na taong nakilala ko. May kinuha siya sa bulsa niya. Lumuhod siya sa buhanginan. Napahawak ako sa bibig ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa sobrang saya. Binuksan niya ang isang maliit na kahon. Isang singsing na may simpleng diamante, pero nagniningning na parang bituin. Amara de la Vega. Simula niya. 5 taon kitang hinintay. 6 na buwan kitang binuo ulit. At habang buhay kitang mamahalin. Will you marry me? This time wala nang kontrata. Wala nang laro. Just us. Tumulo ang luha ko. Luha ng tagumpay. Luha ng wagas na ligaya. Yes. Sagot ko, garalgal ang boses. Yes, Lazaro. Yes. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko at tumayo para yakapin ako. Binuhat niya ako at pinaikot sa ere. Tumawa kami pareho. Isang tawa na tunay, malaya, at puno ng pag-asa. Hinalikan niya ako habang lumulubog ang araw sa likod namin. Tapos na ang paghihiganti. Tapos na si Mira Avin, ako si Amara. At ito ang simula ng kwento ko.